Magandang buhay, mabuting tao. Muli, samahan niyo ulit ako sa isa namang masaya at mabungang pagkatuto sa Values Education 10. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ang ugnayan ng personal na pagpapahalaga at pagpaplano sa buhay. Sama-sama nating aalamin kung paano nakakaapekto ang ating mga pagpapahalaga sa mga desisyong ginagawa natin at kung paano ito nagsisilbing gabay sa pagbuo ng ating mga plano para sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang inyong masusuri ang sariling pagpapahalaga bilang gabay sa pagpaplano ng buhay. Maipaliliwanag din ninyo kung bakit mahalaga ang ibayong paghahanda at commitment sa paggawa ng mga plano para sa trabaho, bukasyon at pagpapamilya. At higit sa lahat, makabubuo kayo ng konkretong plano na nagpapakita ng wastong paghahanda para sa inyong kinabukasan. Ang pagpapahalagang lilinangin natin sa araling ito ay mapanagutan o accountability. Ang pagiging mapanagutan ay nangangahulugang handa tayong akuin ang responsibilidad sa ating mga kilos, pagpapasya at mga pangarap sa buhay. Ano ang personal na pagpapahalaga? Personal values. Ang personal na pagpapahalaga o personal values ay ang mga pangunahing paniniwala na nagsisilbing gabay o kompas sa kung paano tayo mamuhay at magdesisyon. Ito ang nagdidikta kung ano ang tama, mali, mahalaga at katanggap-tanggap para sa atin. Ito rin ay inilarawan bilang malawak at inaasam-asam ng mga layunin na nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kilos. Kahit sino ay may kanya-kanyang mga pagpapahalaga at ang mga pagkakaiba-iba nito ay bunga ng ating kultura at mga karanasan sa buhay. Ang konsepto ni Schwartz sa pagpapahalaga. Ayon sa Schwartz Values Circle Model, ang mga pagpapahalaga ng tao ay universal, ngunit nagkakaiba sa antas ng prioridad. Halimbawa, may mga taong nagpapahalaga sa pagtuklas, self-direction, habang iba ay mas nagpapahalaga sa tradisyon at seguridad. Sa mga modernong estudyante, ang mga kumpol o clusters ng pagpapahalagang ito ay nagbabago, depende sa henerasyon at karanasan. Sa katunayan, ang mga millennials ay may natataging oryentasyon ng pagpapahalaga kumpara sa mga nakakatandang henerasyon sa pamamahala at trabaho. Ang mga pagpapahalagang ito ay sinuri sa maraming bansa at natuklasan kahit magkaiba ang kultura ng mga tao, pare-pareho pa rin ang kanilang mga pagpapahalaga. Una, pagsasarili, self-direction. Halimbawa nito, kalayaan, freedom, malikhain, creativity. Ikalawa, pag-uudyok, stimulation. Halimbawa nito, masayang buhay, exciting life, pagiging mapanghas, daring. Ikatlo, hedonismo, hedoism. Halimbawa nito, kasiyahan, pleasure, pagiging mapagbigay sa sarili, self-indulgent. Ikaapat, tagumpay, achievement. Halimbawa nito, ambisyoso, ambitious, matagumpay, successful. Ikalima, kapangyarihan, power. Halimbawa nito, kayamanan, wealth, otoridad, authority. Ika-anim, seguridad, security. Halimbawa, kaayusan sa lipunan, social order. Seguridad ng pamilya, family security, kalinisan, cleanliness. Ikapito, pagsunod, conformity. Halimbawa nito, pagiging magalang, politeness. Disiplina sa sarili, self-discipline, paggalang, respect. Ikawalo, tradisyon, tradition. Halimbawa nito, paggalang sa mga tradisyon, respect for traditions. Pagiging maayos, modest,
mapagpakumbaba, humble. Ika-9, kabutihan, benevolence. Halimbawa nito, tapat, loyal, responsable, responsible, matulungin, helpful, mapagpatawad, o forgiving. Ika-10, universalismo, universalism. Halimbawa nito, pagkakapantay-pantay, equality, karunungan, wisdom, mundong mapayapa, world of peace, katarungan sa lipunan, social justice, pagprotekta sa kalikasan, protecting the environment. Bagamat magkakaiba ang kultura sa iba't ibang bansa, natuklasan ng mga pag-aaral na pare-pareho pa rin ang pangunahing pagpapahalagang mayroon ang mga tao. Ang kaibahan lamang ay kung alin ang mas binibigyang prioridad ng bawat individual. Isipin ang sitwasyong ito. Isang mag-aaral ang inalok ng kaibigan na mangudigo sa pagsusulit upang matiyak na papasa sila. Kung pinahahalaga niya ang katapatan at pagsunod sa mabuting asal, tatanggihan niya ang alok dahil alam niyang mali ito. Ngunit kung tanging layunin niya ay ang makakuha ng mataas na marka, kahit sa maling paraan, maaaring matukso siyang pumayag. Ipinapakita nito na ang ating mga pagpapalaga ay may malaking impluwensya sa ating mga desisyon at kilos. Epekto ng pagpapahalaga sa tao. Malaki ang epekto ng ating mga pagpapahalaga sa ating pag-uugali, personalidad at relasyon sa ibang tao. Nakaapekto rin ito sa akademikong pagganap. Ang mga mag-aaral na nagpapahalaga sa kasipagan, disiplina at karunungan ay karaniwang mas motivated na mag-aral at mas determinado na maabot ang kanilang mga layunin. Ang moral na obligasyon. Paano nagiging aksyon ang pagpapahalaga? Dito pumapasok ang moral na obligasyon, moral obligation. Dahil mayroon tayong mga pinaniniwalaang tama at mabuti, values. Nagkakaroon tayo ng mga tungkulin, obligasyon, na kumilos na naayon dito, kahit walang batas na pumipilit sa atin. Halimbawa, nakakita ka ng perang nahulog mula sa isang tao. Maaari mo itong itago dahil walang ibang nakakita. Ngunit, kung ibinalik mo ito, ipinapakita mong pinapahalagahan mo ang katapatan at paggalang sa kapwa. Ito ay isang halimbawa ng moral na obligasyon. Ang kahalagahan ng pagpaplano sa buhay. Life planning. Ang pagpaplano ay isang mahalagang bahagi ng moral na pananagutan sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng pagiging responsable at maingat sa pagtupad ng ating mga tungkulin. Hindi lamang itong gawaing teknikal, ito ay nagpapakita ng ating dedikasyon at kahandaang harapin ang mga hamon, lalo na sa pagtahak sa mga landas ng trabaho, bukasyon at pagpapamilya. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga planong ito, ipinapakita natin ang ating integridad at nagbibigay tayo ng magandang halimbawa sa lipunan. Bakit mahalaga ang pagpaplano? Ang pagpaplano ay nagbibigay ng direksyon. Tinutulungan tayo nitong iwasan ang mga nakagambalang bagay at manatiling nakatutok sa ating mga layunin o goals. Ang isang taong may plano ay may mas malaking pagkakataon na malagpasan ang mga pagsubok dahil handa siya. Ang pagpaplano ay ang proseso ng pagpapasya ng detalyado kung paano gawin ang isang bagay bago man itong simulan. Ipinapakita rin ang pagpaplano sa iyong sarili na ikaw ay mahalaga at karapat-dapat sa isang mas magandang hinaharap dahil binibigyan mo ang iyong sarili ng kontrol at pagkakataong magtagumpay. Pagpaplano, layunin, purpose, at bukasyon, career calling. Lalo
sa mga kabataan, emerging adults, ang paggawa ng plano sa buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng trabaho, kundi sa paghahanap ng layunin, purpose, at pagtupad sa kanilang career calling. Kapag tugma ang trabaho mo sa iyong personal na pagpapahalaga, nagiging makabuluhan ang iyong buhay. Paano gumawa ng plano sa buhay? Unang hakbang, kilalanin ang sarili at ang iyong mga pagpapahalaga. Alamin ang iyong mga prinsipyo, pagpapahalaga at mga bagay na pinakamahalaga sa iyo tulad ng pamilya, edukasyon, pera o pagtulong sa kapwa. Kasabay nito, suriin ang iyong mga kakayahan, talento at kasanayan sapagkat ito ang magiging pundasyon sa pag-abot ng iyong mga layunin. Ikalawang hakbang, magtakda ng bisyon at layunin. Isipin kung saan mo nakikita ang iyong sarili sa loob ng 5 o 10 taon. Mula sa iyong bisyon, magtakda ng malinaw at konkretong mga layunin na magsisilbing gabay sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ikatlong hakbang, magbigay ng prioridad at bumuo ng SMART goals. Tukuyin kung alin sa iyong mga layunin ang pinakamahalagang pagtuunan ng pansin. Hatiin ang malalaking pangarap sa mas maliliit, tiyak, nasusukat, makakamit, makatotohanan, at may taktang panahon ng mga layunin, SMART goals. Ika-4 na hakbang, magplano ng aksyon at maghanda sa mga hadlang. Bumuo ng konkretong plano ng aksyon na naglalaman ng mga hakbang na kailangan upang makamit ang iyong mga layunin. Tukuyin din ang mga posibleng balakid at maghanda ng mga alternatibong solusyon o plan B upang hindi agad matigil ang iyong pag-unlad. Ikalimang hakbang, isakatuparan at suriin ang iyong pag-unlad. Kumilos araw-araw ng may disiplina at katapatan sa iyong mga pangarap at pagpapahalaga. Regular na suriin ang iyong progreso at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago upang manatiling nasa tamang landas patungo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Paano gagamitin ang pagpapahalaga upang makabuo ng plano patungo sa isang bukasyon o karera? Tunghayan natin ang kwento ni Maria. Unang hakbang, kilalanin ang sarili at ang iyong mga pagpapahalaga. Mahalaga kay Maria ang pag-aalaga ng kalusugan ng iba. Magaling siya sa asignaturang tsiyensya at hindi siya madaling madiri sa dugo o sugat. Ikalawang hakbang, magtakda ng bisyon at layunin. Sa loob ng 10 taon, nakikita ni Maria ang sarili niyang bilang isang mahusay, may malasakit at profesional na nurse na nagbibigay ng di-kalidad na pangangalaga sa mga pasyente. Nais niyang magkaroon ng espesyalistasyon sa kanyang larangan at maging leader na makatutulong sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan. Ikatlong hakbang, magbigay ng prioridad at bumuo ng SMART goals. Pangarap niyang maging isang nurse. 1-year goal, makapasa at makapasok sa STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics strand sa senior high school. 3-year goal, makapagtapos ng senior high school nang may mataas na marka at makakuha ng scholarship sa isang universidad para sa kursong BS Nursing. 5-year goal, nasa 4 taon na siya sa kolehiyo at nakapag-duty na sa mga hospital, clinical duty, upang mahasa ang kasanayan. Ika-4 na hakbang, magplano ng aksyon at maghanda sa mga hadlang. Kung hindi makapasa sa scholarship,
Mag-a-apply siya bilang working student sa universidad o kukuha muna ng mas maikling kurso tulad ng caregiving bago ituloy ang nursing. Ikalimang hakbang, isakatuparan at suriin ang iyong pag-unlad. Araw-araw siyang nag-aaral ng mabuti, umiiwas sa labis na paglaro ng online games, at nagbabasa ng mga artikulo tungkol sa kalusugan upang unti-unting may sakatuparan ang kanyang mga plano. Tandaan, ang matagumpay na plano ay hindi lamang ginagawa kundi isinasabuhay araw-araw. Upang magkaroon ng matagumpay at makabuluhang buhay, hindi sapat ang pangarap lamang. Kailangan nating kilalanin ang ating mga personal na pagpapahalaga bilang kumpas sa ating buhay. Dapat din nating tuparin ang ating moral na obligasyon upang manatiling tama ang ating mga kilos. At higit sa lahat, kailangan nating gumawa ng malinaw na plano upang magkaroon ng direksyon ang ating kinabukasan. Para sa inyong gawain, tukuyin ang 5 pinakamahalagang pagpapahalaga sa iyong buhay. Pagkatapos, gumawa ng simpleng life plan map na naglalaman ng iyong 1-year, 3-year, at 5-year goals. Ipakita kung paano makatutulong ang iyong mga pagpapahalaga sa pagtupad ng inyong mga pangarap at pagpili ng inyong magiging karera sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Naway magsilbing inspirasyon ang araling ito upang mas makilala ninyo ang inyong sarili, malinang ang inyong mga pagpapahalaga at makabuo ng makabuluhang plano para sa inyong kinabukasan. Magandang araw at pagpalain tayong lahat.